The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "There will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads, because your redemption is at hand. Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and anxieties of daily life, and that they catch you by surprise like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of the earth. Be vigilant at all times, and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent, and to stand before the Son of Man." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Bago tayo magmisa, narinig natin yung ingay ng mga nagsisimula na kumpanya ng mga kandidato. Merong motorcade, napakahaba. Hindi ko lang alam kung tapos na yung motorcade ngayon. Ito lahat ay paghahanda ng mga politiko natin para sa darating na eleksyon. Paghahanda upang sila ay mananalo. Mga kapatid, sa simbahan, lalong-lalo na ngayong unang linggo ng Adbyento, na tumatawag sa ating paghahanda, hindi bilang mga politiko, ngunit bilang mga anak ng Diyos, paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, sa second coming ng ating Panginoon. So sa oras na ito, aking bahagi ang paghahanda na binibigay dito sa Archdiocese ng Lingayen, Dagupan. Isang pastoral letter. Mga minamahal na kapatid, tayo po ay nasa unang araw ng bagong panahon sa kalendaryo ng simbahang Katoliko. Advent na, ang panahon ng ating paghahanda sa sarili para sa panibagong panimula na inihahandog ng muling pagdating ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kapag may paghahanda, kailangan bigyang atensyon ang pagkakaroon ng isang makabuluhang direksyon sa ating mga buhay. Sa nabasa nating Ebanghelyo, isang malaking paanyaya mula kay Jesus na tayo sana ay palaging maging handa
sa kanyang muling pagbalik sa mundong ito. Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxiety of daily life, and that they catch you by surprise like a trap. Ang pagiging handa sa kanyang pagbabalik ay kaugnay ng ating pagbibigay halaga sa pamumuhay hindi lang sa ating mga sarili, kasama na ang pakikiugnayan sa lahat at lalo't higit ang ating pagkalinga sa ating minamahal na bayan. Lalo na ngayon na nalalapit na eleksyon, na napakahalaga ang ating pagiging partisipasyon dito. Baka tayo ay magpapadala na naman sa nakakalasing na mga pagkabalisa o anxieties ng pang-araw-araw na buhay, at hindi na naman natin isipin ang mga consequences ng ating mga aksyon. At sa pagkabigla, magulat na naman tayo, naloko na naman tayo sa mga pangakong palaging napapako. Ano bang dapat nating gawin at pagkatandaan sa nalalapit na eleksyon? Ang pangunahing backbone ng demokrasya ay eleksyon. Sino mang may gustong umupo sa posisyon sa gobyerno ay may pantay na karapatan sa eleksyon. Pero ang backbone na ito ay ng ating demokrasya ay nilalamon ng kamandag ng kubra na ang tawag ay vote buying. Sino mang gustong tumakbo sa pagiging mayor at nangangailangan ng milyong-milyong piso, higit patiyak kung tatakbo sa pagka-gobernador, senador o pangulo, alam na, tila naging playground na ng mga mayayaman at malalakas ang ating eleksyon. Para luto o kasino, more money, more chances of winning. Kung sino pa ang best at brightest, sila pa ang kulilat. Ang bolero at sikat ang pinapalakpakan. Yung nagbabalato ng nakurakot, yun ang paboritong maka-selfie. Alam na, naging hanap buhay na ang politika. Naging negosyo na ang politika. Paano nila babawiin ang naipusta nilang sa sugal ng eleksyon? Ang taya nila ay pupunang kailangan nilang bawiin kapag nasa posisyon na sila. Kaya, kailangan nilang tiyakin na pamilya lamang nila ang papalit sa kanila para hindi na lumabas ang swerte ng politika. Gaano ba kalaki ang sweldo ng opisyal ng gobyerno para yumaman pagkatapos ng 3 taon? Nakakaadik. Ang halaga ng tao ay galing sa Diyos, marka Diyos, at ang bawat tao, kamukha ng Diyos, mahal ng Diyos, iniligtas ng Diyos. Marka demonyo ang vote buying. Pinipresyuhan ng vote buyer ang pagkatao ng botante. Mas grabe ang vote buyer, marka ng demonyo, kapag ang pinipresyuhan at tinutukso ay ang mahihirap. Kapag ang mahihirap na walang makain, walang trabaho, o may sakit at humingi ng tulong, ang totoong tao ay tutulong.
Hindi laging nangyayari ito. Sa panahon ng eleksyon, ang mahihirap ay para bang isdang naghahanap ng pagkain. Pero, embes pakainin, ay paing ng bulate na nakasabit sa singkaw ng bingwit at isunusubo ng vote buyer. Pinapakain ka nga, biningwit naman. Marka-demonyo ang vote buying. Nire-rave ng vote buyer ang sikmurang nagugutom. Iginigisa ang mga mahihirap sa sarili nilang mantika. May grand party ang nananalo sa eleksyon sa 3 taong term of office. Ang nakaw na Ricardo ay igigisa sa mantika ng dugo at pawis ng dukha. The price of corruption is paid by the poor, sabi nga ni Pope Francis. Anumang gawin natin sa dukha ay kay Jesus ginagawa. Ang boto ay dangal. Kapag malaya ang desisyon sa pagboto, ang dangal ay nagiging dasal sa Diyos. Kapag nirave ang dangal ng boto at pinresyuhan, ang politiko ay nagiging Diyos-Diyusan at ang botante ay sumasamba bilang mga tanga-hanga, mas mababa pa sa taga-hanga. May marka-demonyo ang vote buying. Kasalanan sa Diyos. May marka traidor sa bayan ang vote buying. Kasalanan sa bayan. Kung ang malaya at matalinong pagboto ang backbone ng eleksyon, ang vote buying ay parang pagdibon ng bangus. Kapag boneless na ang bangus, hindi na pwede pang lumaki. Lulupaypay ang demokrasya kapag hindi natin pupulbusin ang vote buying. Kung gusto natin ng bagong panimula para sa isang makabuluhang pamumuhay, dapat tayong magsimula mag-isip at bumoto sa tamang paraan. Paalaala ng Diyos sa unang linggo ng Adbyento, maging mapaghanda sa lahat ng panahon. Manalangin na tayong lahat ay bigyan ng lakas at makatakas sa kapighatian sa nalalapit na at tumayo na paninindigan ng anak ng tao, si Jesucristo, na muling magbabalik para bigyan tayo ng bagong pag-asa sa mundong ito. Be vigilant at all times and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man. Ito po ang motorcade ng Archdiocese ng Lingayen, Dagupan. Paingay para tayong gumising. At sana po, isingin natin simula ngayon ang ating mga sarili.